Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako, umpisahan na po natin, komentuhan mga tambay. Naku po, nadisgrasya po. Nadisgrasya ang mga nadisgrasya po ang tapang ng Pangulo, mga tambay. Di po ba? Ang ating Pangulo ay napakatapang po. Lalo po pagdating po sa usapin ng China, mga tambay. Di po ba? Talagang gusto pa nga tayong paghandain o dalin yata sa gyera noong mga nakaraang taon. Di po ba? Pinaghahanda na po. Pati po ang ating kasundaluhan. Di ba mga tambay? At talagang pati yung ating mga kababayan sa Batanes ay pinaghahanda na rin po yata ng Pangulo. Napakatapang po ng ating Pangulo, lalo-lalo po pagdating po sa usapin sa China, mga kababayan. Pero pagdating naman po sa usapin ng kanyang issue, lalo po sa droga, mga tambay. Walang yagballs. Walang yagballs po ang Pangulong Marcos, mga tambay. Yung hamon po ng taong bayan, lalong-lalo po ni Kati Binag at ni dating Pangulong Duterte at pati po ngayon po si attorney, yung kanya pong executive secretary na nagbitaw, mga katambay, ay hinahamon po siya nito para po matapos na. At malaman po ng sambayanang Pilipino na wala po kayong tinatago lalo po sa bisyo na talagang ito po'y illegal. Hindi po ito tinatanggap ng lipunan dahil po ito illegal. Bawal na bawal po ang droga. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng war on drugs, di po ba? Dahil sa bisyong droga. Dahil nga po ito po ay napakasamang bisyo, mga kababayan. Napakasama, hindi po ito katanggap-tanggap sa lipunan. Lalong-lalo na po kung magkakaroon pa tayo ng presidente, di umano, na tumatangkilik po sa bisyo na droga. Ngayon po, nireject po mga tambay, nireject po. Ayon na mismo sa bibig ng Pangulo ng Pilipinas. Nire-reject niya po yung hamon po ng ni Attorney Vic na talagang tuldo ka na at talagang magpa-drug test na po siya, yung follicle drug test po sa buhok. At marami pang test, hindi lang sa buhok mga tambay, hindi lang po follicle drug test po ang gagawin. Ngayon, mga tambay, nada. May katwiran pa. Iba ang kanyang sinabi sa kanyang hamon. Hindi na raw po kailangan. Pakinggan po natin ang Pangulo, mga tambay. Kayo na po ang makapagsasabi kung anong klase pong sagot. Napakasimple Kukunan ka lang ng buhok. Kamukha ng ginawa kay Pulong, kay Baste, at kay Sara Duterte sa Vice President. Napakadali pong magpa-drug test nila. Pero pagdating sa Commander-in-Chief na napakatapang, lalo sa gyera, ito po ang sagot ng matapang na presidente. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Why should they do that? You don't see What they're saying, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang koneksyon ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Wala naman pala mga tambay. Wala kinalaman ng drug test mga tambay sa kanyang trabaho mga tambay. Ganun po katindi ang Pangulo mga kabay. Droga. Kaya po pala laganap yata ang droga sa atin at pati po ang mga mi-issue ng droga po sa ating lipunan ay nakakalaya mga kababayan. Ito po, iduktong po natin, medyo yung salita ng Pangulo ay mukhang nanggaling po sa ilong yung kanyang sagot. Ito po, tingnan po natin. Ito po, tumanggi sa hamon. Yung balita naman po, ito po, tingnan natin. Pakinggan po natin. Bumuwelta si Pangulong Marcos Jr. sa hamon ng kanyang dating... Wait. Ito po. Ito po isa pala. Ito. Yung pagtanggi. Ito po. Si Pangulong Marcos Jr. sa hamon ng kanyang dating executive secretary na sumailalim sa drug test. Nagbabalita at nagseserbisyo si Christian Yusores. Christian.
Trisha, tumanggi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumasa sa hamon ng kanyang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez. Sumailalim siya sa isang hair follicle drug test. Sa ambush interview, tila napikon ang Pangulo at sinabing hindi niya gagawin ang hamon ni Rodriguez dahil wala naman itong kinalaman sa pagsaserbisyo bilang pampublikong opisyal. Magugunit ang hinamon din noon ni Rodriguez si Marcos na sumailalim sa parehong drug test para malinis umano ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyong paggamit niya ng illegal na droga. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 30. Maraming salamat. Nakita niyo po, sagot ng Pangulo, hindi raw po ito. Walang kinalaman sa kanyang pagiging Pangulo, mga tambay. Ang issue po ng droga sa kanya. Kaya malabo po siyang magpa-drug test, mga tambay. Nakita niyo po. At kung sasabihin naman po ng mga followers o sinasabing mga tagapagtanggol, mga attack dog, mga tambay, na nagpa-drug test na po nung kampanyahan nung 2022 ang Pangulong Marcos. Dahil ito po ay urine, ihi. kahit nga po magdala tayo ng ihi ng aso ron, mga tambay, itetest po yon. Kahit po ihi ng aso ang isubmit mo ron, mga tambay, po pwede po. Pambihira. Oh. Kahit nga ihi ng driver, ang ibigay mo ron. Ang totoong drug test, actual. Ipapakita mo sa publiko. Di ba? Talagang pati ang result, napakabilis lang pong lumabas ang result niyan. Bakit mo kinatatakot, Mr. President? Ang drug test, ang follicle drug test, mga tambay, sa buhok. Isama na ang dugo. Isama na rin ang ihi, mga kabayan. Lahat pagsama-samahin na. Pagka ganito po ang katwiran ng presidente ng bansa, tanggalin na rin po natin ang batas. Di ba? Kasi meron na po tayong batas sa mga empleyado natin na obligado magpa-drug test. Kahit nga po pumasok ng kasambahay, kailangan ipa-drug test natin. Dahil kailangan po hindi sila gumagamit ng droga. Tanggalin na po natin yan dahil ang pinapasok din po ng kasambahay pagiging kasambahay. Kaya hindi po issue pala sa kanya ang pagiging gumagamit ng droga. Pati po mga security guard, tanggalan na po natin yan na hindi na po sila i-drug test, Mr. President. Di ba, mga security guard? Dahil nagpapa-drug test po yan, kailangan po i-drug test yan hindi naman po pala kailangan na sa trabaho ng security guard kahit gumagamit yan ng droga. Dahil ang sagot ng presidente natin, hindi naman po kailangan na dahil sa trabaho niya bilang Pangulo na siya i-drug test. Ganon? Ganon po ba sagot ng isang commander-in-chief na napakatapang? Excuse me, pagdating po sa gyera, gusto na makipagyera po sa China noong nakaraang taon, di ba? Pambihira. Ano na lang isasagot sa'yo? Mag-apply ka ng driver license. Kailangan mo pa ipa-drug test. Samantalang pag nag-a-apply ka bilang Pangulo, hindi na kailangan ng drug test. Di po ba? Mas kailangan ng Pangulo. Hindi lang po drug test sa urine. Sa lahat ng klase ng drugs. Pati sa drugs sa alak. Kailangan hindi ka lulong sa alak. Dahil ang pinatatakbo mo, buong bansa, buong Pilipinas ang ilalagay mo sa alanganin. Lalo kung ikaw ay may bisyo ng droga. Mga kababayan, ganito po ba ang klase na commander-in-chief na kailangan ng Pilipinas na sa kabila na ang problema natin, naghihirap na tayo ngayon, lalo sa kalagayan ng sitwasyon natin ngayon? Nagmamahal ang bilihin. Hirap na hirap tayo makakuha ng trabaho. Paano masusolusyonan ng isang Pangulo na may issue ng droga? Parang sinabi mo na, Mr. President, na lahat ng sinabi ni Kati Binag ay totoo. Totoo. Dahil yan lang po ang magiging susi sa lahat ng mga kritiko na sinasabi nyo po. Sa lahat na nagkikritiko sa inyo. Unang-una na po ang dating Pangulong Duterte na meron daw po kaming drug addict na presidente. Yan po ang magtutuldok sa inyong kahihiyan at magsasalba sa bayan namin sa Pilipinas na wala po presidente kaming hinalal na gumagamit, tumatangkilik ng droga.
pati po sa buong bansa, sa buong mundo. Malilinis po ang pangalan nyo, Mr. President. Pero pinakita nyo po sa buong mundo, sa buong Pilipino, pinakita nyo na takot kayong magpa-drug test. Ano po ang ibig sabihin nito? Bakit po kayo takot? Di po ba? Kasi po yan, nakikita na po namin yan. Yung mga takot magpa-drug test dahil yung mga kababayan namin, yung pamilya namin na nalululong sa droga ay takot na takot magpa-drug test. Takot na takot magpa-rehab. Nakikita na po namin yung mga ganyang sagot sa mga kababayan namin, Mr. President. Yung mga ganyang sagot na ayaw magpa-drug test. Ganun po pala ang mangyayari sa ating bansa. Para lang matakasan mo ang isang drug testing, kailangan po pala maging presidente tayo ng Pilipinas para exempted tayo sa drug testing. Nakakahiya. Di po ba? Tanggalin na rin po natin yung mga kababayan natin na lumalabas ng bansa na kailangan din magpa-drug test. Di po ba? Gumagastos pa kami para magpa-drug test. Samantalang kayo, hindi na kailangan i-drug test. Presidente kayo ng Pilipinas. Ibang klase po kayo, Mr. President. Takot na takot po kayo. Ngayon po, natakot na kayo sa follicle drug test. Pero pagdating sa ihi, hindi kayo takot. Drug test kayo sa ihi, ayon sa inyo. Pero hindi kayo natakot. Nagpunta pa kayo yata sa St. Luke's. Samantala ngayon, pagdating sa buhok, mga kababayan, pwede nyo naman dali ng buhok ng inyong aso. Kaya lang, hindi naman po magpapaluko ang ating mga kababayan. Hindi po magpapaluko ang mga Pilipino. Lalo po ngayon, tumatanggi na kayo sa drug test. Hindi po papayag ang Pilipino na pagka kayo po ay pumayag na magpa-drug test. Ang gusto ng mga Pilipino, live. Hindi closed door. Hindi katulad ng bycam. Hindi papayag ang mga Pilipino na i-drug test po kayo na parang bycam. Closed door. Walang nakakaalam. Kayo-kayo lang. Hindi po tanga na at bobo ang mga Pilipino. Lalo po ngayon. Para pong inamin nyo po yata, parang inaamin nyo na po yata na totoo lahat ang sinasabi ni Cathy Binag, ni Jonathan Morales, ni dating Pangulong Duterte at ni Atty. Vic Rodriguez. Pinatunayan nyo po yata na talagang tumatangkilik po kayo sa napakatagal ng panahon. Pati po ang dating senadora na si Nikki Cosseteng, nagsasabi ng mga kabataan daw po ninyo, siya mismo nagpahayag sa kanyang mga interview. Nasa YouTube po ang mga pahayag ni dating Senator Nikki Cosseteng nung mga kabataan nyo. Mga kababayan. Di mo ba? Nakakalungkot lang po. Ano po kaya ang masasabi rito ng ating men in uniform, mga katambay? Ang ating mga men in uniform? Ano kaya masasabi ng ating mga sandatahang lakas? Meron po tayong isang commander-in-chief na sinusunod po ng ating sandatahan lakas na takot magpa-drug test. Samantalang yung mga kasundaluhan natin, kahit saan mo dalhin, drug test, hanggang buhay nila. Ibubuwis nila ang kanilang buhay para sa bansa. Samantalang ang Pangulo, hindi pa nagbubuwis ng buhay para sa bansa. Drug test pa lang, tinatanggihan na. Paano pa kung ang kanyang buhay pa ang iaalay sa bansa? Magagawa po ba ng Pangulo na ialay niya ang kanyang buhay sa bansa? Drug test pa lang, takot na siya. Unbelievable. Di po ba, mga kababayan? Ganito po ba ang kailangan natin commander-in-chief? Drug test pa lang, wala nang yag balls? Ngingisi-ngisi lang. Hindi raw po kailangan at parang sinasabi niya, hindi mandato ng kanyang pagiging presidente ang drug testing. Dinadrug testing nga eh. Kaya nga lang ayaw nyo isa batas. Di po ba? Ayaw nyo kasing gawing batas. Pati nga ang bitay para sa mga politiko, ayaw nyo isa batas. Lalo pa ang droga. Kaya po pala nagbabalikan ng mga addict ngayon. Dahil ang sinasabi ng mga addict ngayon,
kung kami ay adik, di lalo pa daw ang presidente. Ganon. Ngayon, sa tingin nyo po, ang mga adik ngayon, mauobliga po magpa-drug test yan? Ano sasabihin? Kung yung Pangulo ng Pilipinas, ayaw magpa-drug test, tapos kami, ida-drug test nyo. Ganon po ba? Mr. President, nakakahiya. Pati po ang mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW natin, nakakahiya pag nalaman po nila. Nalaman po ng mga employer nila sa mga ibang bansa sa buong mundo. Nalaman na kami ay Pilipino, tayo ay Pilipino. Malalaman nila, oh wow, yung presidente nyo, takot na takot magpa-drug test. Di po ba nakakahiya? Drug testing pa lang, wala na tayong yagballs. Tapos, nilalagay nyo pa kami sa alangan ng sa gyera. Kung hindi lang dahil kay dating Pangulong Duterte, baka nasa gyera na tayo ngayon last year. Gustong-gusto na natin makipag-gyera. Mambihira. Tapos, ang commander-in-chief natin, makikipag-gyera. Pero, drug testing pa lang, wala na yagballs. Magpapakamatay po ba yan? Drug testing nga lang, takot na takot. Di lalo pa sa bala. Diba? Komento na inyong lingkod. Napakadaling sagot. Kung hindi ka gumagamit, hindi ka tumatangkilik ng droga, simple, kahit presidente ka ba, okay, anytime. Anytime. 24 hours. 24/7. Sige. Saan tayo? I-set up yan. I-schedule, i-set up kung saan tayo magagawa ng drug testing. Di po ba? Kung wala kang tinatago, mapakadaling sumagot na yes, anytime. Pero ngayon, kakatuwiranan mo. Dahil presidente ka, hindi ka na pwede i-drug test, ganon. Paano kung kunin kayo dyan ng mga sundalo? Kunin kayo ng mga AFP dyan. Kunin kayo sa Malacanang at ipa-drug test kayo. May magagawa po ba kayo, Mr. President? Dahil kaya pong gawin yan ng mga kasundaluhan. Kayang gawin po yan ng men in uniform sa inyo na ipa-drug testing kayo at buhatin kayo dyan sa Malacanang. Dahil nangyari na po sa pamilya nyo yan. Nangyari na rin po kay Erap yan. Na mga sandatahan lakas natin ang nagbibit-bit, nagtataboy. Di ba? Baka po mapikon, ha? Baka po mapikon na sa inyo ang men in uniform at kayo bit-bitin dyan at pa-drug test kayo sa Polical drug test. Di po ba? Ay nako, natatawa lang po ako mga kababayan, pero nakakalungkot po. Nakakalungkot po ang sitwasyon natin mga kababayan. Dahil hindi lang po mga Pilipino ang nakatutok po sa ating bansa. Halos po napakarami pong bansa. Dahil po ang ating bansa, mga tambay, ay kaani po ito, di ba? Global po ito. Napakarami nga po nating mga embassy dyan. Pati po ang mga bansa na nasa atin, mga embassy po, embahada ng ibang bansa, nakatutok po sa atin yan. Tinututukan po ang sitwasyon ng pamahalaan natin. Tapos malalaman po ng embahada ng mga iba't ibang bansa na ang presidente ng Pilipinas, drug testing pa lang, kinatatakutan na. Paano mag-i-invest sa atin yung mga yan, mga kababayan? Meron po bang bansa, na pag nalaman nila ang presidente ay takot magpa-drug testing, mag-i-invest pa ba sa Pilipinas yan? Hindi na. Aatras lahat yan. Dahil manganganib ang kanilang investment pagka merong presidente na takot magpa-drug test at may issue ng droga. Ilang taon na. Ayaw pang tuldukan. Unbelievable. Kaya ngayon, mas pinaniniwalaan pa ngayon ng taong bayan si Cathy Binag sa ginawa ng presidente ng Pilipinas. Mas kapani-paniwala pa ngayon yung mga pahayag ni Cathy Binag. Di po ba? Dahil, siya mismo, ano sabi ni Cathy Binag? Totoo na nagdodroga ang presidente. Hindi lang ang presidente ang nagdodroga. Marami pa. Pati nga ang vice president. Pati nga ang first lady. Kasama pa ang sinasabing kanyang secretary, si Lagdameo. Di po ba? Di umano. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte. Tahasang sinasabi. Meron tayong drug addict na presidente at weak leader. Ayon sa dating Pangulong Duterte. Ano naman kaya ngayon na isasalag
Iintay ni Kamano ngayon ang mga detractors po ng Vice President, ang mga sinasabing mga trolls. Titingnan naman po natin ang tagapagtanggol ng Pangulo lalo sa social media. Dito po sa sinabi ng Pangulo na tumatanggi siya sa hamon ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Kayo po, mga kababayan, nakakalungkot po. Lalo-lalo po mga kababayan natin, mga OFW, mga kababayan, yung respeto po bilang Pilipino. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, yung respeto po, lalo-lalo po, nagkaroon tayo ng respeto saan man sulok ng mundo. Nirirespeto po ang ating Pangulo. Hinahangaan. Ngayon, paano irerespeto ang Pangulo ng Pilipinas? Paano hahangaan? Drug testing pa lang, wala nang yag balls. Paano mo hahangaan ang Pangulo ng ganyan? Samantalang yung dating Pangulo, hinangaan sa buong mundo dahil merong bayag. Presidente na may yag balls. Di po ba? Pero ngayon, ano ang ating presidente? Drug testing pa lang yan, ha? Paano na kung gera pa? Baka unang lumayas yan. Drug testing pa nga lang, takot na eh. Gera pa. Kawawa tayong mahihirap. Tayo ang maiiwan dito. Tayo makakaubos. Bakit kaya ngayon, mga tambay? Bakit kaya wala namang bumubuo? Wala man lang gumagawa. Lalong-lalo po ang grupo na galit po. Galit na galit po dahil nga daw po ang Vice President ay nagrarally pa nga sila, di ba? Impeachment. Bakit naman po kaya wala man lang nagrarally na drug testing sa Pangulo? I-drug testing na yan. I-test na yan. Drug test, Mr. President. Pati po ngayon, ano naman kayo kaya masasabi ng institusyon po ng Senado at Kamara? Sa bagay, ayaw nga nila magpa-drug test eh. Di ba? Hinamo na po yan. Hinamo na po ng Vice President para po maging malinis na po ang lingkod bayan natin. Lingkod bayan. Malinis sa bisyo na droga. Hinamo niya lahat. Lahat, mga congressman, mga senador, lalo-lalo ang Pangulo, magpa-drug test sila, sabay-sabay. Walang sumagot. Mga kababayan, ngayon, magkakaroon po tayo ng 2025. Malapit na po ang halalan natin, midterm election. Ngayon, makakapasok na naman. Kasi wala po tayong batas para sa mga politiko na random. Every 3 months, every 6 months, kailangan nila i-drug test. Wala pong batas. Kaya, hindi malayo na magkakaroon po tayo ng isang damukal na politiko na katulad po yata ng Pangulo na takot sa drug test. Makakapasok po. Dahil mismo ang Pangulo takot sa drugs, sa drug test. Tapos, ngayon, ngayon maghahanap ang mga Pilipino. Maghahanap tayo ngayon na kung nakamukha nung ginagawa ni dating Pangulong Duterte na nakatutok sa war on drugs. Malabo pa sa sabaw ng pusit pala ngayon na magkaroon tayo ng war on drugs. Kasi ang Pangulo, mukhang di umanong pro-drugs ang Pangulo. Hindi kaya pro-drugs ang ating Pangulo. Hindi anti-drugs ang ating Pangulo. Nagtatanong lang po si Kamanong, nagkaroon po ba tayo ng Pangulo ngayon sa bagong Pilipinas ng pro-drugs? Dahil takot po na magpa-drug test eh. Kasi kung ikaw ay, anti-drugs ka, hindi ka matatakot magpa-drug test. Di po ba? Kung si Kamanong nga, napakaraming drug testing ni Kamanong. Pambihira. Hindi man lang natakot si Kamanong. Kahit anong klaseng drugs yan. Di ba? Bakit? Commander-in-Chief. Ikaw ang tinitingala ng men in uniform natin, mga kapulisan natin, kasundaluhan natin. Di ba? ikaw ang boss. Ikaw ang Commander-in-Chief. Pambihira. Paano? Kaya pala hindi ka susundin. Kaya pala nagkakandeleche-leche ang ating bansa, di umano. Dahil po, sa ganyan po na pinahayag nyo, talagang hindi po pala kayo re-respetohin pala.
Kaya po pala, ang nangyayari sa ating bansa ngayon, 2025 national budget ay nagkaluko-luko eh. Dahil mukhang hindi po yata natatakot sa presidente ng Pilipinas, ang mga congressman at ang mga senador natin, mga tambay. Walang takot kahit ano gawin nila. Kahit po ang gawin nila ay puro mukhang may anomalya. Mukhang may anomalya ang ginagawa nila sa ating kapirahan. Wala po pala silang takot. Hindi po pala yata sila matatakot sa Pangulo. Dahil ang Pangulo, drug testing pa lang ay wala ng yag balls. Mga kababayan, paano mo katatakutan ng Pangulo? Drug testing pa lang ay wala na siyang bayag. Kaya ito po, mga katambay, pero, na-recall ko lang, tataas pa po yan, mga katambay. Tataas ulit dahil itong nakaraan naglabas po ng SWS, di ba? Lahat po ng pambato halos mga 8 po yata ang nakapasok po sa pambato po ng Bagong Pilipinas sa kanilang ginawang survey ng SWS. Mga tambay, sa kabila po ng napakaraming issue ng korupsyon, ang Bagong Pilipinas, tumaas po ang mga survey po. Lalo pong tataas ngayon, mga tambay. Sa susunod pong survey, pati po ang approval at trust rating po ng Pangulo ay tataas dahil po sumagot na po siya sa issue ng droga laban sa kanya. Ang sagot ng Pangulo, hindi po importante at hindi po ito kailangan sa kanyang pagiging presidente. Hindi po ito issue at hindi po ito makakatulong bilang siya ay presidente ng bansa na siya ay magpa-drug test. Kaya po, abangan po natin. Tataas po yan. Maglalabas po ang mga survey company po natin. Maglalabas po ng survey yan about po sa approval at trust rating ng Pangulo, mga babayan. Napakataas po yan. Napakataas. Kasi po, ngayon po, ganyan po yata rin ang gusto ng mga survey company po natin. Ganyan po yata ang gusto. Yung mga tumataas po ang survey pagka isang damo ka lang issue mo sa korupsyon at may issue ka pa ng droga, talagang yan ang gusto ng mga survey company. Nakakataas po ng survey yan. Mga kababayan. Napapansin ko lang po. Ewan ko kung napapansin nyo, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, nakakalungkot po. Mukhang tumama po at tumumbok yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na meron tayong presidente na tumatangkilik at gumagamit ng droga at isa pa daw tong weak leader. At ganun din po si Cathy Binag na talagang may hawak pa ng napakaraming USB. At ganun din po si Jonathan Morales. At syempre po, binoboljak ni Maharlika na dati po itong loyalista ay binoljak din po ni Maharlika about po sa drug issue ng Pangulo. Ngayon, lumalabas po ngayon, mga babayan, mukhang tumatama po yata dahil ayaw po itama ng Pangulo. Kung talagang ang sinasabi po na siya ay tama at mali si Cathy Binag, mali si Jonathan Morales, mali si dating Pangulong Duterte, mali si Atty. Vic Rodriguez, at mali ang mga Pilipino, magpa-drug test ka para tumama ka. Pagtawanan mo at ipagdidemanda mo yan. Idemanda mo lahat ang nag-aakusa sa'yo. Meron na po tayong batas, di ba? Libelous. I-libel mo lahat yan. Kasuhan mo ng kasuhan ng paninira. Dahil ikaw isang Pangulo. Di ba? Daig pa kayo. Dinadaig pa kayo ng mga congressman, lalo na Quadcom Committee. Ang Quadcom Committee, binabanatan lang sila sa Quadcom, sa Kongreso. Binabanatan lang sila. Pinaiimbestigahan na nila. Ang bumabanat sa kanila, lalo mga vlogger. Katulad ni Kamanong, baka isang araw kumbidahin na rin doon. Di po ba? Binanatan daw, fake news daw ang paninira sa mga congressman. Samantalang sa Pangulo ng Pilipinas, araw-araw, ilang taon na, mahigit 1 taon na, binabakbakan. Mula pa yata ng 2022, binabakbakan na meron, mula pa pala nung halalan. Mula pa nung tumatakbong halalan, nagsabi na po ang dating Pangulong Duterte na meron pong tumatakbong Pangulo na drug addict at weak leader. 2022 pa pala, mga kabayan. Pero, tanggap na po ng Pangulo ng Pilipinas yung issue niya. Pero mga congressman, hindi po tanggap. Kaya po ang lumalabas, mas matapang pa ang mga congressman, mga tuwiran, kaysa po sa Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan.
Ibang klase. Nagsasabi lang po ng totoo ang mga vlogger. Hindi matanggap. Balat sibuyas ng mga congressman. Balat sibuyas. Samantalang ang presidente ng Pilipinas, tahasan ang sinasabi. Pati ang dating Pangulong Duterte, tahasan sinasabi siya'y drug addict. Ang Pangulo ng Pilipinas ay mayroon pong balat buhaya yata. Hindi po balat sibuyas. Ang mga congressman, ang mga Quadcom, lalo-lalo sa Quadcom Committee, may Tricom Committee pa ngayon. Tricom, para po sa mga vlogger. Mga balat sibuyas po, mga babayan. Pero ang Pangulo, mula pa 2022, pinaparatangan na siyang drug addict, ay hindi pa rin niya po pinapansin dahil po ang Pangulo ng Pilipinas ay meron daw po siyang balat buhaya. Balat crocs, mga tambay, di umano. Nako po, nakakalungkot. Antayin po natin mga kababayan, antayin po ni Kamanong kung paano naman po ito ipagtanggol ng mga sinasabi pong binabayaran daw ayon kay Banat Bay. Binabayaran para ipagtanggol po ang administrasyon po, lalong-lalo po ang Pangulong Marcos. Antayin po natin ang mga katwiran nila kung paano naman po nila ito itatama. Itatama po nila ito eh. Tingnan po natin kung ano pong katwiran nila para maitama na hindi na po dapat i-drug test ang Pangulo ng Pilipinas. Pero pag nag-a-apply ka ng security at kasambahay, kailangan ka i-drug test. Pag mag-a-abroad ka, kailangan ka i-drug test. Pag mag-a-apply ka ng license mo, driving license mo, magpapadrug test ka. At marami pang mga test. Mag-apply ka nga lang ng trabaho, maraming drug testing. Pero pagka ikaw ay Pangulo, exempted ka sa drug testing. Hindi na kailangan. Ganyan po sa bagong Pilipinas. Kaya po nakita po natin, naging malaya po. Lahat ng may issue ng droga ay naging malaya po. Mga tambay, nabibigyan pa ng pardon. Ibang klase po. Pati po ang anak ng DOJ Secretary, nagkaroon din po na issue ng droga, marijuana, exempted po mga tambay dahil sila ay nasa posisyon. Yata. Ay nako. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Konting tiis na lang po. Mga kababayan, makakabangon at makakabawi pa ang ating bansa. Nakakalungkot lang po. Nagkaroon po tayo ng presidente na nagkaroon ng issue ng droga, pero tanggap niya po yung issue na yon. Mukhang tatanggapin niya po. Paalam. Maraming salamat. Bye-bye. Sa muli.